sa maliit na bayan sa Pangasinan, kung saan ang ingay ng mga sasakyan ay nahahaluan ng paminsan-minsang ugong ng mga maliliit na eroplano mula sa kalapit na flying school. Dito matatagpuan ang isang malapit na kainan. Hindi ito mamahaling restaurant. Ito ay isang simpleng kantin na may mga mesang natatakpan ng makukulay na linoleum at mga upuang plastic. Ngunit sa kabila ng pagiging simple nito, dinadayo ito dahil sa dalawang bagay. Ang masarap na luto ni Aling Marta at ang matamis na ngiti ng kanyang pinakamasipag na working student na si Amelia. Si Amelia ay 20 taong gulang, isang nursing student na ang mga mata ay laging bakas ang puyat, ngunit puno ng determinasyon. 4:00 pa lang ng madaling araw, gising na siya, habang ang ibang kabataan sa kanyang edad ay mahimbing pang natutulog. Si Amelia ay abala sa pag-aayos ng mga silya, pagpupunas ng mga mesa, at pagtulong sa paghihiwa ng mga sangkap para sa mga tinda sa araw na yon. "Amelia, anak, dahan-dahan lang. Baka naman magkasakit na sa sobrang pagod," paalala ni Aling Marta habang naghahalo ng mainit na sinangag. Ngumiti si Amelia, isang ngiting tila nagpapakalma sa kahit sinong makakakita nito. "Ayos lang po, tiya. Kailangan ko po itong matapos bago ang klase ko ng 8:00. Sayang din po ang kikitain ko ngayong araw. Pambili rin po ng libro sa anatomy." Para kay Amelia, ang bawat sentimong kinikita niya sa kantin ay katumbas ng isang hakbang palapit sa kanyang pangarap. At yon ay ang maging isang nurse. Gusto niyang maiahon ang kanyang pamilya mula sa hirap. Ang kanyang tatay ay isang magsasaka sa probinsya at ang kanyang nanay naman ay laging sakitin. Siya ang inaasahan ng lahat at kahit kailan, hindi siya nagreklamo sa bigat ng kanyang krus na dinadala. Tuwing sasapit ang 10:00 ng umaga, nagsisimula ng dumagsa ang mga estudyante mula sa kalapit na flying school. Sila ang mga future pilots na suot ang kanilang mga malilinis at magagarang uniforme. Para kay Amelia, tila mga anghel silang bumababa mula sa langit. Tuwing naririnig niya ang mga ugong ng eroplano sa labas, saglit siyang napapatigil sa pag-abot ng plato, nakatingala sa bintana at nangangarap na balang araw ay makakasakay din siya sa isa sa mga yon. Hindi bilang isang tagapagsilbi, kundi bilang isang pasaherong malaya sa kahit anong bigat ng buhay. Ngunit sa lahat ng mga estudyanteng pumupunta sa kantin, may isang lalaking laging nakakakuha ng kanyang pansin. Si Austin. Si Austin ay ang tipikal na golden boy ng flying school, anak ng isang mayamang negosyante. Matalino at may hitsurang tila pang artista. Ngunit sa kabila ng kanyang katayuan, may kakaiba kay Austin. Hindi siya kumakain sa mga air-conditioned na cafe sa loob ng school. Mas gusto niyang maupo sa dulo ng kantin ni Aling Marta, sa pwestong malapit sa electric fan at kumakain ng paborito niyang adobo. Isang tanghali, habang puno ang kantin at abalang-abala si Amelia sa pag-serve, naganap ang hindi nila inaasahan. Dala-dala ni Amelia ang isang tray na may 2 mainit na sabaw ng sinigang. Sa sobrang pagmamadali dahil sa dami ng order, hindi niya napansin ang isang basang bahagi ng sahig. Nadulas ang kanyang isang paa. "Nako!" sigaw ni Amelia. Inasahan na niya ang pagbagsak sa sahig at ang pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit bago pa man siya tuluyang matumba, isang matipunong braso ang sumalo sa kanyang bewang at isang kamay ang mabilis na kumuha sa tray bago pa man ito tuluyang tumapon. Napapikit si Amelia sa takot, ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mga matang kasing linaw ng langit sa tanghali. Si Austin. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Austin. Ang boses ay kalmado at puno ng pag-aalala. Hindi agad nakapagsalita si Amelia. Ang lapit ng mukha ni Austin sa kanya at amoy na amoy niya ang bango nito. Amoy ng bagong labang uniform at mahal na pabango na humahalo sa init ng kantin. Ayos lang. Pasensya na po, sir." Nauutal na sabi ni Amelia
habang mabilis na tumatayo at inaayos ang kanyang apron. Tumawa ng bahagya si Austin, isang tawang tila musika sa pandinig ni Amelia. Sabi ko naman sa'yo, wag mo kong tawaging sir. Austin na lang. At dahan-dahan lang, Amelia. Hindi naman tatakbo ang mga customer mo. Nagulat si Amelia. Alam niyo po ang pangalan ko? Kilala niyo po ako? Itinuro ni Austin ang maliit na name tag sa kanyang apron. Binabasa ko yan araw-araw habang kumakain ako rito. Gusto ko sanang magpakilala noon pa pero parang lagi kang busy sa pagliligtas ng mundo o sa pagliligtas ng mga gutom na estudyante. Mula sa araw na yon, ang simpleng pag-order ni Austin ay naging mahabang kwentuhan. Tuwing 12:00, asahan mo na si Austin nandoon sa kanyang paboritong pwesto. Hinihintay ang sandaling break ni Amelia. Nalaman ni Amelia na sa kabila ng yaman ni Austin, mayroon din itong kinatatakutan. Alam mo, Amelia, lahat sila iniisip na madali ang buhay ko dahil piloto ang papa ko. Pero ang totoo, natatakot ako sa bawat lipad ko. Ayokong magkamali dahil ayokong mabigo ang pamilya ko. Hinawakan ni Amelia ang kamay ni Austin na nakapatong sa mesa. Isang simple pero makahulugang galaw. Austin ng mga ibon, bago sila matutong lumipad, nahulog din sila. Pero ang importante, alam nila kung bakit sila kailangan bumalik sa langit. Ikaw rin, malayong mararating mo dahil mabuti ang puso mo. Sa mga sandaling yon, tila huminto ang mundo sa loob ng maingay na kantin. Wala ang amoy ng ulam, walang ingay ng mga electric fan. Ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng kamay ng isa't isa at ang pangako ng isang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad. Isang gabi, hinihintay ni Austin si Amelia sa labas ng kantin. Tapos ng shift ng dalaga at pagod na pagod ito. Amelia, hatid na kita, aya ni Austin habang nakasandal sa kanyang kulay asul na kotse. Nako Austin, wag na, baka may makakita pa sa atin. Anong isipin nila? Tanggi ni Amelia. Hayaan mo silang mag-isip. Ang mahalaga, ligtas kang makakauwi. Seryosong sabi ni Austin. Sa loob ng kotse, habang tinatahak ang daan pauwi sa boarding house ni Amelia, binuksan ni Austin ang bintana para pumasok ang hangin sa gabi. Amelia, tawag ni Austin habang nakatingin sa kalsada. Bakit? Salamat dahil naging bahagi ka ng araw ko. Sa susunod na lipad ko, alam ko na kung sino ang tatanawin ko sa ibaba para hindi na ako matakot. Ngumiti si Amelia at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang langit na dati ay tinitingala niya mula sa malayo ay tila abot kamay na niya ngayon dahil kay Austin. Naging makulay ang mga sumunod na linggo para kina Amelia at Austin. Ang simpleng hatid sundo at palitan ng mga mensahe ay naging pundasyon ng isang malalim na ugnayan. Para kay Amelia, si Austin ang kanyang pahinga sa gitna ng nakakapagod na buhay estudyante. Para naman kay Austin, si Amelia ang kanyang grounding force, ang nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng taas ng kanyang nililipad, may isang pusong naghihintay sa kanya sa lupa. Ngunit ang bawat magandang kwento ay may kaakibat na pagsubok. Isang hapon, habang abala si Amelia sa pag-aayos ng mga mesa sa kantin, isang itim at mamahaling sasakyan ang pumarada sa tapat ng kainan. Agaw eksena ang kintab nito sa gitna ng maalikabok na kalsada. Bumaba mula sa sasakyan ang isang babaeng nasa late 40s. Suot ang isang eleganteng dress at may bit-bit na branded bag. Siya si Victoria, ang ina ni Austin. Kasunod niya ang ama ni Austin na si Richard. Isang retiradong piloto na ang bawat galaw ay puno ng otoridad. Pumasok sila sa kantin na tila ba diring-diri sa bawat sulok na kanilang nadadaanan. Nagtakip pa ng ilong si Victoria habang tinitingnan ang mga plastic na silya. Is this the place, Richard? Dito ba talaga kumakain ng anak mo? Maarteng tanong ni Victoria. Eksakto, lumabas si Amelia mula sa kusina. Dala ang isang pitsil ng tubig. Agad siyang natigilan nang makita ang dalawang taong tila hindi nabibilang sa mundong kinalalagyan niya. Good afternoon po. May paglilingkod po ba ako? Nauutal na bati ni Amelia. Tiningnan siya ni Victoria mula ulo hanggang paa.
ang kanyang kupas na apron, ang pawis sa kanyang noo, at ang kanyang simpleng tsinelas. "Are you the girl that Austin has been talking about? The canteen girl?" Nabitiwan ni Amelia ang basong hawak niya. Pero sa kabutihang palad, hindi ito nabasag. Ako po si Amelia. Kilala niyo po si Austin?" "Of course, kami ang mga magulang niya," mariing sagot ni Richard. "At narito kami para linawin ang mga bagay-bagay. Nakatanggap kami ng mga balita na madalas ka raw kasama ng anak namin. Iha, let's be realistic. Austin is a future captain. He belonged to the sky, to the elite. At ikaw?" Tiningnan muli ni Richard ang paligid. "Ikaw ay narito sa pagitan ng mga kaldero at maruruming plato." Parang sinaksak ang puso ni Amelia. Alam niyang mahirap siya. Pero hindi niya inakalang gano'n na lang ang paghamak sa kanya ng mga magulang ng lalaking mahal niya. "Mahal ko po si Austin at alam ko pong mahal niya rin ako," matapang na sabi ng dalaga, kahit nanginginig ang kanyang boses. Tumawa ng mapait si Victoria. "Love? Iha, ang pag-ibig ay hindi nakakabusog at hindi nakakabili ng gasolina para sa eroplano. Austin needs someone who can help him climb higher, not someone who will pull him down to the mud. Look at yourself. You're a working student in a cheap canteen. Do you really think you fit in our family pictures?" Sa gitna ng tensyon, biglang pumasok si Austin sa kantin. Bakas ang gulat sa kanyang mukha nang makita ang kanyang mga magulang nakaharap si Amelia na mukhang malapit ng umiyak. "Ma'am, Dad, what are you doing here?" Mabilis na lumapit si Austin at tumayo sa tabi ni Amelia. Hinawakan ang kamay nito ng mahigpit. "We are just educating this girl, Austin. Sinabi lang namin sa kanyang katotohanan na pilit mo itinatago sa sarili mo," sagot ni Victoria. "Umuwi na tayo. Wag mong sayangin ang oras mo rito." "No, Dad. I love Amelia. Hindi hadlang ang pagtatrabaho niya rito sa nararamdaman ko." Depensa ni Austin. "Austin, makinig ka." Hinawakan ni Victoria ang braso ng anak. "Isang malaking kahihiyan sa pamilya natin kung malalaman ng mga business partners ng papa mo na ang kaisa-isa naming anak ay nakikipag-date lang sa isang waitress. Isipin mo ang career mo. Isipin mo ang kinabukasan mo." Hinarap ni Austin ang kanyang mga magulang ng may determinasyon. "Ang career ko ay bunga ng pagsisikap ko. Hindi kung sino ang mahal ko. Kung hindi niyo matanggap si Amelia, baka hindi niyo rin ako dapat tanggapin." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Austin mula sa kanyang ama. Natahimik ang buong kantin. Maging si Aling Martha ay napalabas sa kusina dahil sa gulat. "Huwag mong talikuran ng pamilya mo para sa isang babaeng ngayon mo lang nakilala." Sigaw ni Ricardo bago sila tuluyang lumabas ng kantin. Naiwan si Victoria na naghagis ng isang bundle ng pera sa mesa. "Kunin mo, pero layuan mo ang anak ko." Naiwan si Amelia at Austin na kapwa-luhaan. Kinuha ni Amelia ang pera at ibinalik ito sa labas ng sasakyan bago pa man ito makaalis. Pagbalik niya sa loob, niyakap siya ng mahigpit ni Austin. "Patawad, Amelia. Patawad sa mga magulang ko." Bulong ni Austin habang humihikbi. "Austin, baka tama sila," mahinang sabi ni Amelia. "Baka nga hindi tayo para sa isa't isa. Langit ka, Austin, at ako ay hanggang dito lang sa lupa." Hinarap siya ni Austin at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi ako bibitaw. Amelia, kahit maglakad pa ako sa lupa habang buhay, basta't ikaw ang kasama ko, mas masaya pa ako kaysa sa nasa itaas ng ulap." Ngunit sa kabila ng mga pangakong yon, alam ni Amelia na ito pa lamang ang simula. Ang pader na itinayo ng mga magulang ni Austin ay mas mataas pa sa anumang lipad na kayang gawin ng isang eroplano. Paano lalabanan ni na Amelia at Austin ang pressure mula sa pamilya? At ano ang gagawin ni Victoria para tuluyang paghiwalayin ang dalawa? Lumipas ang mga buwan at taon na tila ba isang mabilis na paglipad ng eroplano. Sa kabila ng matinding pagtutol ni na Victoria at Richard, nanatiling matatag ang pundasyon ni na Amelia at Austin.
Ang mga panlalait at pagtatangkang paghiwalayin sila ay tila nagsilbi pang gasolina upang lalong mag-alab ang kanilang pagmamahalan. Sa bawat gabing puyat si Amelia sa pag-aaral sa kaniyang mga medical books, nandoon si Austin. Kung hindi man sa tabi niya, nasa kabilang linya ng telepono, nagpapadala ng kape o kaya naman ay nagbabasa rin ng kanyang mga flight manuals para sabayan ang dalaga. Naging inspirasyon nila ang isa't isa. Ang kantin na dati ay saksi sa kanilang mga unang tinginan ay naging saksi na rin sa kanilang mga seryosong pagpaplano para sa hinaharap. Amelia, konting tiis na lang, madalas sabihin ni Austin tuwing hapon sa kantin. Kapag naging ganap na akong piloto, wala na silang magagawa. Ako nang masusunod sa buhay ko. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Amelia, ang kanyang graduation. Suot ang kanyang puting nursing uniform at ang itim na toga. Hindi mapigilan ni Amelia ang maluha habang naglalakad sa entablado. Nandoon ang kanyang mga magulang. Malayo man, pero pinilit ng mga itong makapunta. Nandoon rin si Austin. May dalang malaking bouquet ng bulaklak at ang pinakamalapad ng ngiti. Sabi ko sa iyo, Amelia, ikaw ang pinakamatalinong babaeng nakilala ko. Bulong ni Austin matapos ang seremonya. Proud na proud ako sa iyo. Congratulations! Ngunit ang saya ng graduation ay may kahalong lungkot. Ito na rin kasi ang huling linggo nila na magkasama bago ang nakatakdang pag-alis ni Austin. Dahil sa galing at talino ni Austin sa flying school, nakakuha siya ng slot para sa advanced pilot training sa ibang bansa. Isang oportunidad na hindi niya pwedeng palampasin para sa kanyang career. Isa pa, 25 taong gulang na si Austin. Mas matanda ito ng 4 na taon sa kanya. Kailangan mong pumunta, Austin. Pangarap mo yan, nakangiting sabi ni Amelia, kahit na may kurot sa kanyang puso. Babalik ako, Amelia. Pangako yan. Ihintay mo ba ako? Tanong ni Austin habang nakatingala sila sa mga bituin sa huling gabi nila bago ang kanyang flight. Kahit gaano pa katagal, dito lang ako sa lupa, titingala sa langit at hihintay ng pagbaba mo, Austin, sagot ng dalaga. Ang sumunod na 2 taon ay naging hamon ng distansya, habang si Amelia ay nagsisimulang magtrabaho bilang isang nurse sa isang malaking pampublikong ospital sa Maynila. Si Austin naman ay sumasailalim sa matinding training. Ang kanilang ugnayan ay idinadaan na lang sa video calls at messages. Dahil sa magkaibang time zone, madalas ay gising si Amelia sa madaling araw para lang makausap si Austin bago ito pumasok sa simulator. Sa bawat kwento ni Austin tungkol sa ganda ng tanawin mula sa cockpit, lalong lumalalim ang hangarin ni Amelia na maging karapat-dapat din sa tagumpay ng binata. Nag-iipon siya, tumutulong sa pamilya, at unti-unting pinapaganda ang sarili. Hindi para sa ibang tao, kundi para maging isang babaeng handang tumayo sa tabi ni Austin. Sa kabilang dako, hindi alam ni Amelia na sa ibang bansa, patuloy ang pressure kay Austin mula sa kanyang mga magulang. Sa bawat tawag ni Victoria, laging may nababanggit na anak ng mga kaibigan na mayayaman din at nag-aaral doon. Ngunit para kay Austin, isa lang ang kanyang gusto. At yon ay tuparin ang pangako niya kay Amelia. Naging ganap na lisensyadong nurse si Amelia at hindi nagtagal, natanggap niya ang pinakahihintay na balita. Amelia, nakapasa ako sa final check ride. I'm coming home as a commercial pilot. Sigaw ni Austin sa video call. Sa sandaling yon, tila nawala ang lahat ng pagod ni Amelia sa ospital. Ang working student na dati ay nagpupunas lang ng mesa sa kantin, ngayon ay boses na ng isang matagumpay na nurse na sumasagot sa isang ganap na piloto. Hintayin kita sa airport, Austin. Hintayin kita. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang mas malaking bagyo ang nagbabadyang sumira sa kanilang muling pagkikita. Dahil ang pagbabalik ni Austin ay simula rin ng pagpasok ng mga bagong karakter na susubok kung gaano ba talaga katibay ang kanilang pagmamahalan. Ang distansya ay madalas na nagiging dahilan ng paglayo ng dalawang puso. Ngunit para kina Amelia at Austin, ito ang nagsilbing pagsubok na lalong nagpatibay sa kanila. Sa loob ng 2 taon na magkahiwalay,
Hindi lumipas ang isang araw na hindi nila ipinaramdam ang presensya ng isa't isa. Ang bawat sulat, video call at boses sa telepono ay nagsilbing lakas ni Amelia habang hinaharap ang pagod sa ospital. At ni Austin habang nililipad ang mga destinasyon na naka-assign sa kanya. Dumating ang araw ng pababalik ni Austin sa Pilipinas. Hawak ang isang maliit na banner na may nakasulat na "Welcome home, my captain." Naghihintay si Amelia sa arrival area ng airport. Kabado siya, suot ang kanyang pinakamagandang bestida. Isang simpleng puting damit na tila nagpapaalala sa kanyang uniform noong nursing student pa lang siya. Pero ngayon ay may dala ng kakaibang ganda at kumpiyansa. Nang bumukas ang pintuan, lumabas ang isang lalaking mas matangkad, mas matipuno, at mas kagalang-galang sa kanyang itim at gintong uniforme ng isang piloto. Si Austin. Hindi na nakapaghintay si Amelia. Tumakbo siya patungo sa binata at niyakap ito ng napakahigpit. Sa gitna ng maraming tao, tila sila lang ang nandoon. "Sabi ko sa'yo, Amelia, babalik ako. Hindi kita iiwan sa lupa ng mag-isa." Bulong ni Austin habang hinahalikan ang noo ng dalaga. Ngunit hindi lang pala simpleng pagbabalik ang plano ni Austin. Pagkatapos ng kanilang hapunan sa isang rooftop restaurant na nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod at sa malayo ay natatanaw ang airport, biglang naging seryoso ang mukha ni Austin. "Amelia, mula nung nakita kita sa kantin ni Aling Marta, alam ko na ikaw ang destinasyon ko. Marami akong nilipad na lugar. Marami akong nakitang magagandang tanawin. Pero wala nang mas gaganda pa sa mukha mo tuwing gigising ako sa umaga," sabi ni Austin habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ni Amelia. Inilabas ni Austin ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang kumikinang na diamante. "Amelia, my love, my nurse, my life, will you marry me? Will you be the co-pilot of my life forever?" Sa gitna ng mga luha ng kagalakan, walang pag-aalinlangang sumagot si Amelia. Yes, Austin. Magpapakasal ako sa'yo." Ang mga sumunod na buwan ay naging abala para sa dalawa. Sa kabila ng malamig na pakikitungo pa rin ng mga magulang ni Austin, hindi hinayaan ng binata na masira ang kanilang paghahanda. Pinili ni na Amelia at Austin ang isang simpleng garden wedding, malayo sa karangyaan na gusto ng mga magulang ni Austin, dahil ang gusto nila ay isang pagdiriwang na puno ng tunay na pag-ibig. "Gusto ko, Amelia, na ang mga bisita natin ay mga taong naging success sa hirap natin," sabi ni Austin habang tinitingnan ang kanilang guest list. Isinama nila si Aling Marta, ang mga dati nilang kaklase, at ang mga katrabaho ni Amelia sa ospital. Habang isinusukat ni Amelia ang kanyang wedding gown, tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Mula sa isang working student na amoy usok sa kantin, ngayon ay isa na siyang magandang bride na nakatakdang pakasalan ang lalaking pangarap ng marami. Parang isang panaginip ang lahat. "Austin, sigurado ka ba talaga sa akin?" Tanong ni Amelia isang gabi habang nag-aayos sila ng invitations. "Baka pagsisihan mo na isang simpleng babae lang ang pinili mo?" Hinawakan ni Austin ang kanyang mga kamay. "Amelia, sa paningin ng mundo, baka simple ka lang, pero sa cockpit ng buhay ko, ikaw ang kumpas ko. Kung wala ka, mawawala ako sa direksyon. Hindi kita pagsisisihan." Ngunit sa gitna ng matatamis na sandaling ito, may isang anino na unti-unting lumalapit. Sa bagong trabaho ni Austin sa isang malaking airline company, makikilala niya ang kanyang mga magiging kasama sa paglipad. At doon sa loob ng maliit na galley ng eroplano, magsisimulang mabuo ang mga tukso na hindi inaasahan ng sinuman. Nagpapatuloy ang paghahanda para sa kasal. Ang lahat ay tila perpekto. Ang lahat ay tila masaya. Pero hanggang kailan mananatiling matatag ang isang pangako kapag ang langit ay nagsimula ng maging mapanlinlang? Ang araw ng kasal ni na Amelia at Austin ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Sa ilalim ng isang puting gazebo na napapalibutan ng mga sariwang bulaklak, nangako sila ng katapatan sa isa't isa. Suot ni Amelia ang kanyang gown na tila isang prinsesa, at si Austin sa kanyang formal na barong ay hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa. Nandoon ang mga magulang ni Austin, sina Victoria at Richard,
Bagamat formal ang kanilang kasuotan, baka sa kanilang mga mukha nalabag sa loob nila ang pagdalo. Hindi sila nakihalubilo ng husto at tila hangin lang sa kanila ang pamilya ni Amelia na galing pa sa probinsya. Ngunit hindi hinayaan ni Austin na masira ang araw na yon. Sa harap ng altar, hinarap niya ang asawa at sinabing, "Ngayong araw, Amelia, tinitiyak ko sa'yo, ikaw ang priority ko. Wala nang pader sa pagitan natin." Naging napakaganda ng unang ilang buwan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Lumipat sila sa isang magandang condo unit na malapit sa airport para sa trabaho ni Austin. Si Amelia naman, sa kabila ng yaman ni Austin, piniling ituloy ang kanyang pagiging nurse dahil ito ang kanyang hilig. "Asawa ko, baka mapagod ka ng husto," biro ni Austin isang gabi habang naghahanda si Amelia para sa kanyang night shift. "Kaya ko naman kayong buhayin kahit hindi ka na magtrabaho." "Austin, alam mo namang sanay ako sa hirap," sagot ni Amelia habang inaayos ang kurbata ng asawa. "At isa pa, gusto ko ring makatulong sa iba, tulad ng pagtulong mo sa mga pasahero mo. Tsaka syempre, tumutulong pa rin naman ako hanggang ngayon sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko. Nakakahiya naman kung iaasa ko pa yun sa'yo." Ngunit isang umaga, nagbago ang lahat. Habang nagluluto ng almusal, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Amelia. Ang amoy ng paboritong adobo ni Austin na dating gustong-gusto niya, ngayon ay tila nagpapasuka sa kanya. Agad siyang kumuha ng pregnancy test kit mula sa ospital. At doon sa gitna ng katahimikan ng kanilang banyo, lumabas ang dalawang guhit. "Austin! Austin!" sigaw ni Amelia habang tumatakbo patungo sa asawa na noon ay nag-aayos ng kanyang flight bag. "Bakit, anong nangyari?" kabadong tanong ni Austin. Ipinakita ni Amelia ang test kit. Sa isang sandali, natigilan ang asawa niya. Dahan-dahang gumuhit ang isang malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Binuhat niya si Amelia at pinaikot-ikot sa tuwa. "Magiging tatay na ako. Magkakababy na tayo," bulalas ni Austin. Ang mga mata ay nagniningning sa saya. "Amelia, ito ng pinakamagandang balitang natanggap ko sa buong buhay ko. Pangako, hindi ko kayo pababayaan. I will be the best provider for our family." Nang malaman ni na Victoria ang tungkol sa pagbubuntis, tila lumambot ng bahagya ang kanilang mga puso. Kahit papaano, ang magiging apo nila ang magdadala ng kanilang apelido. Nagsimula silang magpadala ng mga mamahaling gamit para sa sanggol, bagamat nanatiling malamig ang pakikitungo nila kay Amelia. Para sa lahat ng nakakakilala sa kanila, sila na ang ehemplo ng perfect family. Ang gwapo at matagumpay na piloto at ang maganda at mapagmahal na nurse. Si Austin ay kilala sa airline bilang isang disiplinado at responsableng piloto. Sa bawat post ni Amelia sa social media tungkol sa kanilang pamilya, libu-libong tao ang nagpapaabot ng paghanga. "Sana lahat ng piloto katulad ni Austin," madalas mabasa ni Amelia sa mga comments. Ngunit sa likod ng perpektong imaheng ito, nagsisimulang magbago ang schedule ni Austin. Dahil sa paghahanda sa pagdating ng baby, mas naging madalas ang kanyang pag-accept ng mga extra flights at international layovers. "Para sa inyo to, Amelia. Para sa future ni baby." Laging paliwanag ni Austin bago siya umalis patungo sa airport. Hindi alam ni Amelia, sa bawat paglipad ng asawa, may mga mata ng matagal nang nakatingin kay Austin. Mga mata ng mga kasamahang flight attendant na humahanga sa perfect pilot na si Austin. At sa bawat gabi na malayo si Austin sa kanyang pamilya, may temptation na unti-unting kumakatok sa pintuan ng kanyang cockpit. Ang pagbubuntis ni Amelia ay tila isang mahabang paglalakbay sa gitna ng ulap. Sa kabila ng saya, hindi maikakaila ang lungkot ng pangungulila. Dahil si Austin ay isa na ngayong ganap na kapitan, mas naging madalas ang kanyang mga international flights. May mga gabi na ang tanging kasama ni Amelia sa kanilang malawak na kondo ay ang tibok ng puso ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan at ang mahinang ugong ng mga eroplano sa di kalayuan. "Konting tiis na lang, anak," bulong ni Amelia habang hinahaplos ang kanyang malaking tiyan. "Dadating na si Daddy, lilipad lang siya para sa future mo." Maayos naman ang kanilang pagsasama.
Sa tuwing uuwi si Austin mula sa mahabang layover, tila bumabawi ito sa lahat ng pagkukulang. Dinadalhan niya si Amelia ng mga regalo mula sa ibang bansa. Mga mamahaling vitamins, damit para sa bata, at mga kagamitang magpapadali sa buhay ng asawa. Ngunit sa likod ng mga regalong ito, napapansin ni Amelia ang pagod sa mga mata ni Austin. "Love, baka naman pwedeng kumuha ka muna ng leave. Malapit na akong manganak," pakiusap ni Amelia isang gabi. "Mahal, alam mo namang ito ang peak season. Maraming kailangang ilipad. At isa pa, kailangan nating mag-ipon. Ayoko namang maranasan ng anak natin ang hirap na dinanas mo nun," sagot ni Austin, sabay halik sa noo ng asawa. Ang layuning ito ni Austin, ang maging perfect provider, ang siya ring dahilan kung bakit mas madalas siyang wala sa bahay. Sa kabilang dako, ang mga biyana ni Amelia na sina Victoria at Richard ay nananatiling mapagmataas. Tumatawag sila hindi para kumustahin si Amelia, kundi para itanong kung ano na ang lagay ng kanilang apo. "Make sure na susundin mo ang sinasabi ng doktor. Ang batang yan ang magdadala ng apelyido namin, kaya dapat nasa maayos siyang kondisyon." Matigas na bilin ni Victoria sa tawag. Kahit masakit para kay Amelia, ang tila pagtrato sa kanya bilang lalagyan lang ng bata. Pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ng kanilang pamilya. Dumating ang araw na hindi malilimutan ni Amelia. Habang nasa isang long-haul flight si Austin patungo sa Europe, bigla niyang naramdaman ang matinding kirot. Mag-isa siyang nagmaneho patungo sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela habang tinitiis ang bawat contraction. Sa loob ng delivery room, habang nakikipaglaban si Amelia sa sakit, ang tanging boses na narinig niya ay ang kanyang panalangin. Eksaktong paglapag ng eroplano ni Austin sa airport, isang malakas na iyak ng sanggol ang bumalot sa buong kwarto. Isang malusog na batang lalaki, si Austin Jr. o AJ. Pagod na pagod si Austin nang makarating sa ospital. Suot pa rin ang kanyang uniform. Nang makita niya si Amelia na karga ang kanilang anak, tila natunaw ang lahat ng pagod niya. "Salamat, Amelia. Maraming salamat sa sakripisyo mo," naiiyak na sabi ni Austin habang hinahalikan ang kamay ng asawa. Sa mga unang buwan ni AJ, naging mahirap ang balanse ng trabaho at pagiging ina para kay Amelia. Bilang isang nurse, alam niyang kailangan siya sa ospital, pero ang puso niya ay laging naiiwan sa kanyang anak. Nakikita ni Austin ang paghihirap ng asawa. "Amelia, napag-isipan ko na ito ng mabuti," panimula ni Austin habang pinapanood nilang natutulog si AJ. I'm earning more than enough now. Captain ako at marami akong incentives. Siguro mas mabuti kung mag-resign ka na sa ospital. Mas kailangan ka ni AJ dito sa bahay." Natigilan si Amelia. Ang pagiging nurse ay bahagi na ng kanyang pagkatao. "Pero Austin, pinaghirapan ko ang lisensyang ito. Ito ang pangarap ko simula ng working student pa lang ako sa kantin." "Alam ko naman yun, mahal. Pero hindi ba pangarap din natin na lumaking maayos si AJ? Ayokong ibang tao o yaya lang ang magpalaki sa kanya habang pareho tayong wala. Let me handle the finances. Ikaw naman ang magiging reyna ng tahanan natin." Pangungumbinsi ni Austin. Dahil sa pagmamahal sa anak at sa tiwala sa asawa, pumayag si Amelia. Isinuko niya ang kanyang career, ang kanyang scrub suit at ang kanyang pangarap. Mula sa pagiging isang matagumpay na nurse, naging isang full-time housewife na nga si Amelia. Hindi niya alam ang desisyong ito ang unti-unting mag-aalis sa kanya ng koneksyon sa labas ng mundo. Habang siya'y nakakulong sa loob ng kondo, abala sa pag-aalaga ng bata at paghihintay sa asawa. Si Austin naman ay patuloy na lumilipad sa malawak na langit. Isang langit na unti-unti ring nagbubukas ng pintuan para sa mga bagong tukso na hindi na namamalayan ni Amelia. Ang buhay sa loob ng kanilang marangyang kondo ay tila isang walang katapusang serye ng domestic bliss. Para kay Amelia, ang bawat araw ay umiikot sa pag-aalaga kay AJ, sa pagsisiguro na komportable si Austin sa tuwing uuwi ito mula sa flight. Ang dating working student na laging nagmamadali, ngayon ay may oras na para magluto ng mga gourmet na pagkain at mag-ayos ng bahay na tila ba palaging may darating na bisita. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan, may isang bagay na unti-unting napapansin si Amelia. Isang bagay na hindi niya nakita noong sila ay magkalayo pa.
Ang Austin na nakilala niya sa screen ng cellphone at sa mga maikling bakasyon ay iba sa Austin na kasama niya ngayon sa bawat pagising at pagtulog. Austin, mahal, hindi mo pa ba ibababa yung phone mo? Kanina ka pa dyan mula nang dumating ka. Malambing na sita ni Amelia isang gabi habang naghahanda sila ng hapunan. Sandali lang, Amelia. Alam mo namang ang daming update sa flight schedule. Ang daming emails mula sa management. Sagot ni Austin nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumipindot ng kung ano. Dati noong LDR pa sila, iniisip ni Amelia na ang pagiging abala ni Austin sa cellphone ay dahil sa pananabik nito sa kanya. Pero ngayon kahit nasa tabi na siya nito, tila malayo pa rin ang isip ng asawa. Napansin din niya na mas naging maselan si Austin sa kanyang mga gamit. May isang pagkakataon na aksidenteng naisama ni Amelia ang flight bag ni Austin sa paglilinis at halos magalit ito nang makitang ginalaw ang kanyang mga gamit. Huwag mong gagalawin ang gamit ko sa trabaho, Amelia. Alam ko kung saan ko inilalagay ang lahat. Mariing sabi ni Austin. Noon, inisip lang ni Amelia na dahil ito sa stress sa trabaho bilang isang kapitan. Pinagkibit balikat lang niya ito. Marami pang ibang bagay. Ang pagiging mailap ni Austin tuwing may tumatawag sa kanyang cellphone sa 10 oras ng gabi. Ang madalas na paglabas nito sa terrace para doon sumagot ng tawag. Sa dahilang ayaw raw nitong magising ang kanilang anak. Ang amoy ng pabango na minsan ay kumakapit sa kanyang uniform. Isang amoy na hindi pamilyar kay Amelia. Pero pinili niyang paniwalaan ang paliwanag ni Austin na amoy lang yan ang cabin, Amelia. Halo-halong pabango ng mga pasahero. Dahil bago pa lang silang nagsasama sa iisang bubong, iniisip ni Amelia na ito ay bahagi lang ng adjustment period. Inaalala niya ang mga sakripisyo ni Austin para sa kanila. Ipinapaalala niya sa sarili na ang lalaking ito ang kumuha sa kanya mula sa hirap ng kantin at nagbigay sa kanya ng buhay na tila isang panaginip. Baka masyado lang ako nag-iisip. Bulong ni Amelia sa sarili habang pinagmamasdan ang asawang mahimbing ng natutulog. Siguro ay pagod lang talaga siya. Sino ba naman ako para pagdudahan ng isang kapitan na tinitingala ng lahat? Isang hapon, habang nag-aayos si Amelia ng labada, may nalaglag na isang maliit na resibo mula sa bulsa ng isa sa mga slacks ni Austin. Isa itong resibo mula sa mamahaling jewelry store sa ibang bansa. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. May binili kayang regalo si Austin para sa kanya? Inisip niya na baka para ito sa kanilang darating na anniversary. Mabilis niyang itinago ang resibo at nagkunwaring walang nakita. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pananabik. Hindi niya alam, ang resibong yon ay hindi pala para sa kanya. Ang mga maliliit na anino na nakikita niya sa loob ng kanilang tahanan ay mga senyales na ng isang lihim na buhay na itinatago ni Austin sa likod ng kanyang perpektong uniforme. Pinili ni Amelia na huwag magtanong. Pinili niyang manatili sa kanyang papel bilang isang masunuring asawa. Ngunit ang katahimikang ito ni Amelia ang magbibigay ng kumpiyansa kay Austin na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Habang ang tiwala ni Amelia ay nananatiling buo, ang katotohanan ay unti-unti nang bumibitak sa ilalim ng kanilang mga paa. Nagpapatuloy ang buhay. Ang kanilang anak, nagsisimula na ring magsalita ng kanyang mga unang salita. Ang lahat ay tila perpekto pa rin sa paningin ng mundo. Pero sa bawat I love you ni Austin, bago umalis para sa isang flight, may isang bahagi ng puso ni Amelia na tila nakakaramdam ng kakaibang kaba. Isang instinct ng isang asawa na pilit niyang pinatatahimik. Habang si Amelia ay abala sa pagpapakain kay AJ sa kanilang kondo. Si Austin naman ay kasalukuyang nasa isang layover sa isang marangyang hotel sa Singapore. Sa paningin ng kanyang mga cabin crew, siyang standard of excellence. Isang kapitan na hindi mo makikitang nagkakamali sa bawat switch ng cockpit at laging formal makipag-usap. Ngunit pagkatapos ng flight, sa likod ng saradong pinto ng hotel lounge, lumalabas ang totoong Austin. Captain, mukhang malalim ang iniisip mo ah. Miss mo na ba misis mo?
Biro ni Mark, ang kanyang co-pilot at matalik na kaibigan na nakakaalam ng lahat ng kanyang kalokohan. Tumawa ng mapait si Austin habang iniikot ang alak sa kanyang baso. Alam mo naman si Amelia, Mark. Napakabait. Masyadong mabuti para sa mundong to. Pero alam mo rin na ang pagkain ng adobo araw-araw, kahit gaano kasarap, nakakasawa rin. Nagkatinginan ang dalawa. Alam ni Mark na si Austin ay eksperto sa paglalaro ng apoy nang hindi napapaso. Noon pa mang mag-boyfriend sila ni Amelia at kahit noong training pa nila sa US, hindi na tumigil si Austin sa pakikipag one-night stand sa mga babaeng nakikilala niya sa mga bar o maging sa mga trainee noon. At ngayong isa na siyang kapitan, mas lumawak ang kanyang playground. Hindi ka ba natatakot, Captain? Seryosong tanong ni Mark. Paano kung isang araw may isang flight attendant na hindi pumayag sa no strings attached mo? O kaya makarating kay Amelia? Uminom si Austin ng diretso. Yan ang pagkakaiba natin, Mark. I know how to manage my flight and I know how to manage my women. Sa kanila, clear ang rules. One night, no calls, no feelings. At pag uwi ko ng Pilipinas, isinasabit ko ang pagkakataong yun kasama ng uniform ko sa airport. Pagpasok ko ng pinto ng kondo, ako na ulit ang perfect husband at perfect dad. Pero Captain, maliit ang mundo ng aviation. Marami ka nang naikama sa mga cruise natin. Isang maling chismis lang, pwedeng gumuho ang imaheng iniingatan mo. Paalala ni Mark. Hinarap siya ni Austin ng may naniningkit na mga mata. Kaya nga tayo nag-iingat, di ba? I don't do it in Manila. I don't do it where Amelia can see me. I provide everything for her. Money, house, a name. In exchange, I get to have my own layover fun. Fair naman yun, di ba? Para kay Austin, ang kanyang mga panloloko ay hindi niya itinuturing na pagtataksil sa puso ni Amelia, kundi isang paraan lang para ma-release ang stress ng pagiging isang piloto. Sa kanyang isip, basta't hindi alam ni Amelia, walang nasasaktan. Ang kanyang imahe bilang isang disiplinadong piloto at mapagmahal na asawa ay isang maskara na hindi niya hahayaang matanggal. Siguraduhin mo lang, Captain, ani Mark habang nag-aayos para umalis. Dahil kapag ang langit ay nagdilim, mahirap mag-landing nang walang damage. Huwag kang mag-alala, Mark. Amelia is too innocent to even suspect me. She thinks I am a saint. Kampanteng sagot ni Austin. Pagkaalis ni Mark, kinuha ni Austin ang kanyang isa pang cellphone. Ang cellphone na hindi alam ni Amelia na umiiral. Doon ay may mensahe mula sa isang magandang flight attendant na kasama nila sa flight kanina. Room 402, Captain. The wine is ready. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Austin. Mabilis siyang tumayo, inayos ang kanyang buhok at lumabas ng lounge. Habang naglalakad siya sa hallway ng hotel, iniisip niya ang kanyang pamilya sa Maynila nang walang bakas ng konsensya. Para sa kanya, ang buhay niya ay nahahati sa dalawa. Ang mundo sa lupa kasama si Amelia at ang mundo sa langit kung saan siya ang hari at walang limitasyon ang kanyang mga nais. Hindi niya alam na ang bawat lihim na kanyang itinatago ay parang isang bagyong unti-unting nabubuo sa malayo. At ang perfect flight na ipinagmamalaki niya ay malapit ng tamaan ng isang turbulence na hindi niya kayang kontrolin. Ang airport ay tila ikalawang tahanan na ni Austin. Dito siyang hari, ang kagalang-galang na kapitan na binibigyan ng saludo ng mga security guard at staff. Pero sa gabing ito, ang kumpiyansa ni Austin ang magiging mitsa ng kanyang pagkakamali. Paglapag ng kanyang flight mula sa Bangkok, sa halip na dumiretso sa parking lot para umuwi kay Amelia. Saglit siyang tumigil sa isang madilim at hindi masyadong mataong lugar ng International Arrival Parking Area. Kasama niya si Sofia, isang masayahin at batang flight attendant na matagal na niyang laruan sa mga layover. Captain, mamimiss kita. Kailan ulit ang next flight natin na magkasama? Malanding bulong ni Sofia habang nakasandal sa gilid ng sasakyan ni Austin. Soon, Sofia. You know the rules. Sagot ni Austin, sabay hila sa bewang ng dalaga. Sa gitna ng dilim at pag-aakalang walang nakakakita, hinalikan niya ng mariin si Sofia. Isang halik na puno ng pagtataksil sa bawat pangakong binitiwan niya kay Amelia. Ngunit hindi nila alam, ilang metro lang ang layo,
kabababa lang ng isang balikbayan mula sa kanyang sasakyan. Siya si Bianca, ang paboritong pinsan ni Austin na kararating lang mula sa US para sa isang sorpresa sanang pagbisita sa pamilya. Huminto si Bianca sa paglalakad nang makita ang pamilyar na kotse ni Austin. Ngumiti siya. Akala niya'y masosorpresa niya ang pinsan. Pero ang ngiti ni Bianca ay mabilis na napalitan ng kilabot at pandidiri. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, kitang-kita niya ang pinsan niyang si Austin, ang lalaking lagi niyang ipinagmamalaki sa ibang bansa na the best husband, na nakikipaghalikan ng masugid sa isang babaeng hindi si Amelia. Nabitiwan ni Bianca ang kanyang bitbit na bag. Ang tunog nito ay sapat na para maghiwalay ang dalawa. Austin? Nanginginig ang boses ni Bianca. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Austin. Mabilis siyang humiwalay kay Sofia at hinarap ang pinsan. Ang mukha niya na dati ay puno ng kumpiyansa, napalitan ng matinding takot. Bianca, anong ginagawa mo rito? Akala ko sa susunod na buwan pang balik mo. I wanted to surprise you and Amelia, sagot ni Bianca, habang ang mga mata niya ay lumuluha sa galit at awa para kay Amelia. But I guess, I'm not the one who surprised Austin. Paano mo nagawa to? May asawa ka na at may anak na naghihintay sa'yo sa bahay. Mabilis na pinapaalis ni Austin si Sofia. Hinarap niya si Bianca at sinubukang lumapit. Pero umatras ang kanyang pinsan. Bianca, listen to me. It's not what you think. It's just one-time thing. Stress sa trabaho. Alam mo naman. Stress? Austin, nakita ko kayo. Hindi ganyan ang stress, sabi ni Bianca. Mabuting tao si Amelia. Isinakripisyo niya ang career niya para sa inyo, para sa anak mo. Tapos ito ang ginagawa mo? Bianca, please. Pakiusap ni Austin. Ang boses ay puno na ng desperasyon. Huwag mong sasabihin kay Amelia. Masisirang pamilya ko. Maawa ka kay AJ. Ayaw mo namang lumaki ang bata na watak-watak ang pamilya. Diba? I'll stop this, I promise. Huwag mo lang sabihin sa kanya. Titigil ako. Tiningnan ni Bianca ang kanyang pinsan nang may halong puot. Nakita niya sa mga mata ni Austin ang takot. Hindi takot na mawala si Amelia, kundi takot na masira ang kanyang imahe. Hindi ko alam kung sino ka na, Austin. Ang Austin na kinalakihan ko ay hindi isang sinungaling at traidor. Tumalikod si Bianca at mabilis na sumakay sa taxi. Iniwan si Austin na nakatayo sa dilim, hinihingal at tila nawawala sa sarili. Sa loob ng sasakyan, nanginginig ang mga kamay ni Bianca habang hawak ang kanyang cellphone. Gusto niyang tawagan si Amelia. Gusto niyang sabihin ang lahat. Pero naisip niya si AJ, ang sanggol na walang malay. Naisip niyang ang saya sa mga mata ni Amelia sa tuwing nagpo-post ito tungkol sa kanilang pamilya. Samantala, umuwi si Austin sa kanilang kondo ng gabing yun na parabang walang nangyari. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Amelia na may dalang mainit na pagkain at isang matamis na ngiti. Mahal, late ka na. Marami bang paperwork? Tanong ni Amelia habang tinutulungan si Austin sa kanyang coat. Oo love. Sobrang pagod ako. Sagot ni Austin sabay yakap sa asawa. Pero sa loob ng kanyang isip, nagkakagulo na siya. Kailangan niyang gawan ng paraan na hindi makapagsalita si Bianca. Kailangan niyang protektahan ang kanyang perfect life sa anumang paraan. Kahit ang ibig sabihin nito ay ang lalong pagbaon sa kanyang mga kasinungalingan. Isang linggo matapos ang insidente sa airport, nagkaroon ng isang munting salo-salo sa kondo ni na Amelia at Austin para sa formal na pagbisita ni Bianca. Nagluto si Amelia ng kanyang specialty na kare-kare, ang paborito ni Austin, at maingat niyang inayos ang lamesa. Gusto niyang maging perpekto ang lahat para sa pinsan ng kanyang asawa. Bianca, kain na! Pasensya ka na't simple lang ang hinanda ko. Nakangiting aya ni Amelia habang karga ang kanyang anak. Salamat, Amelia, sagot ni Bianca, pero hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang bawat ngiti at asikaso ni Amelia ay parang kutsilyo na sumasaksak sa konsensya ni Bianca. Tumingin siya kay Austin na noon ay prenteng nakaupo sa dulo ng lamesa. Tila ba walang nangyari. Suot ang kanyang perfect family man na maskara. Ang sarap talaga magluto ng asawa ko, di ba, Bianca? Pagyayabang ni Austin na tila binabalaan ng pinsan sa pamamagitan ng kanyang tingin. Hindi na nakapagpigil si Bianca.
Habang naguhugas sila ni Amelia ng pinggan sa kusina at sandaling lumabas si Austin para sagutin ang isang flight call, hinawakan ni Bianca ang kamay nito. Amelia, seryosong simula ni Bianca. Bakit? May kailangan ka ba? Nagtatakang tanong ni Amelia. Alam kong mahal na mahal mo si Austin at nakikita ko kung gaano mo ibinibigay ang lahat para sa pamilyang to. Pero bilang kaibigan at bilang pinsan na rin, gusto ko lang sabihin na huwag mong kalimutan ang sarili mo. Natawa ng bahagya si Amelia. Ano ka ba, Bianca? Ayos lang ako, masaya ako na pagsisilbihan silang mag-ama. Hinigpitan ni Bianca ang hawak sa kamay ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Makinig ka sa akin. Minsan, ang mga ulap na inaakala nating nagbibigay ng lilim ay may dalawa palang bagyo sa likod. Huwag kang masyadong kampante, Amelia. Ang mga lalaking laging nasa langit, minsan ay nakakalimot na sa mga tao naghihintay sa kanila sa lupa. Mag-observe ka. Huwag kang magbulag-bulagan sa mga bagay na nakikita mo na pero pilit mong itinatanggi. Natigilan si Amelia. Ang mga salita ni Bianca ay hindi direkta, pero tumagos ito sa kanyang puso. Bianca, may alam ka ba? May hindi ka ba sinasabi sa akin tungkol kay Austin? Eksaktong pumasok si Austin sa kusina. Bakas ang tensyon sa kanyang mukha. Anong pinag-uusapan niyo rito? Bianca, mukhang kailangan mo nang magpahinga. Malayo ang biyahe mo bukas, di ba? Tiningnan ni Bianca si Austin nang may pandidiri bago hinarap muli si Amelia. Basta, Amelia, tandaan mong sinabi ko, trust your instincts, not just your heart. Pagkaalis ni Bianca, naiwang tulala si Amelia sa kusina. Ang mga salita nito ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Amelia. Pinagmasdan niya si Austin na ngayon ay abalang nakikipaglaro kay AJ sa sala. Mukha itong perpektong ama, mukha itong tapat na asawa. Pero nang gabing yon, habang mahimbing nang natutulog si Austin, dahan-dahang lumabas si Amelia sa kwarto. Kinuha niyang cellphone ng asawa na nakapatong sa side table. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, binalot siya ng matinding kaba at pagdududa. Huwag kang masyadong magtiwala. Bulog ng boses ni Bianca sa kanyang isip. Sinubukan niyang buksan ang phone pero may password ito. Isang bagay na ngayon lang niya napagtanto. Dati ay wala itong lock. Sinubukan niyang birthday ni AJ, ang anniversary nila. Pero lahat ay mali. Sa dilim ng kanilang sala, habang ang tanging liwanag ay mula sa buwan, nararamdaman ni Amelia ang unang patak ng luha sa kanyang pisngi. Ang perpektong mundong binuo niya ay nagsisimula ng yanigin ng isang katotohanan na hindi pa niya kayang pangalanan. Matapos ang gabing yon ng pagdududa, hindi na naging maayos ang tulog ni Amelia. Ang bawat kilos ni Austin, ang pag-alis nito para sa trabaho, ang paghalik sa kanyang noo bago umalis, at maging ang mga pasalubong nito ay tila may kalakip na ngayon na malaking tandang pananong. Isang hapon, habang pinapatulog ni Amelia ang anak, tumunog ang kanyang sariling cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Masyado kang kampante sa perfect captain mo. Buksan mo ang mga mata mo, Amelia. Hindi lang eroplano ang nililipad niya. Kasunod ng mensahe ay isang litrato. Halos mabitiwan ni Amelia ang kanyang cellphone. Ang litrato ay kuha sa isang hotel lounge sa ibang bansa. Malinaw na malinaw ang mukha ni Austin. Nakasuot pa ng kanyang uniform, habang may isang babaeng nakasandal sa kanyang balikat at tila may binubulong na nakakatawa. Ang babae ay suot ang uniform ng isang flight attendant. Isang pamilyar na mukha na nakita na ni Amelia sa mga social media posts ng airline ni Austin. Hindi tumigil doon. May isa pang litrato. Kuha naman sa loob ng isang madilim na sasakyan, kung saan makikita ang isang lalaking kamukhang-kamukha ni Austin na may kahalikan na ibang babae. Parang gumuho ang kisame ng kondo sa ibabaw ni Amelia. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis at ang kanyang hininga ay naging kapos. Hindi magagawa ni Austin to. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Pero ang ebidensya ay nasa harap niya na. Eksaktong bumukas ang pinto ng kondo. Dumating na si Austin mula sa kanyang 3-day layover. Amelia, love, nandito na ako. May dala kang chocolates para sa'yo at laruan para kay AJ. Masayang bati ni Austin habang inilalapag ang kanyang flight bag. Hindi sumagot si Amelia. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang kanyang cellphone.
Nang humarap siya kay Austin, baka sa kanyang mukha ang matinding pait at galit. Amelia, bakit ganyan ang tingin mo? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Austin, bagamat unti-unti nang kinakabahan. Ipinakita ni Amelia ang screen ng cellphone sa harap nito. Sino to, Austin? Sino tong mga babaeng to? Saglit na natigilan si Austin. Ang kanyang poker face bilang isang piloto ay biglang nagmalfunction. Amelia, pakinggan mo ko. Edited yan. Maraming galit sa akin sa airline dahil captain ako sa murang edad. Sinisiraan lang nila ako. Edited, Austin? Huwag mo kong gawing tanga. Sigaw ni Amelia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Nakita ko ang mga mata mo sa litratong to. Ibang tingin mo sa kanya. Yun ang tingin na binibigay mo sa akin noon nung nasa kantin pa lang tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ibang babae? Ilang taon mo na akong niloloko? Lumapit si Austin at sinubukang hawakan ang mga balikat ni Amelia. Love, makinig ka muna. Wala lang yan. One night lang yan. Stress lang sa trabaho. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang mahal ko. Isipin mo si AJ. Binawi ni Amelia ang kanyang balikat. Huwag mong gamitin ang anak ko para pagtakpan ng dumi mo. Stress? Austin, nurse ako noon. Alam ko kung ano ang pagod at stress, pero kailanman hindi ko naisip na magtaksil sa'yo. Isinakripisyo kang pangarap ko, ang career ko para lang maging perfect wife sa perfect life mo. Tapos itong ibabalik mo? Sa gitna ng kanilang sigawan, nagising si AJ at nagsimulang umiyak. Ang ingay ng sanggol ay tila nagsilbing gising sa realidad para kay Amelia. Umalis ka muna, Austin. Mahinang sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno na ng kawalan ng pag-asa. Amelia, please. Sabi ko, umalis ka muna. Sigaw ni Amelia. Hindi ko kayang makita ang mukha mo ngayon. Bawat segundo na tinitingnan kita, naaalala ko kung gaano ko naging tanga sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang kinuha ni Austin ang kanyang bag at lumabas ng kondo. Naiwan si Amelia na nakaluhod sa sahig. Yakap-yakap ang umiiyak na si AJ. Ang langit na pinapangarap niyang abutin kasama si Austin ay tuluyan ng dumilim. At ang tanging natira ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking kanyang sinamba ay isa palang estranghero sa likod ng kanyang uniforme. Pero sa kabila ng sakit, isang apoy ang nagsimulang mabuo sa puso ni Amelia. Ang dating working student na lumaban sa hirap ng buhay, muling nagising. Hindi siya papayag na basta nalang tapakan ang kanyang dignidad. Hindi na hinintay ni Amelia na lumamig ang galit sa kanyang puso. Para sa kanya, ang isang kataksilan ay sapat na. Ngunit ang malaman na sa loob ng maraming taon ay naging bahagi na ito ng buhay ni Austin, yon ang hindi niya kayang sikmurain. Sa gabing yon, habang wala si Austin, mabilis na nag-impake si Amelia. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling alahas o ang mga branded na bag na ibinigay ng asawa. Dala lang niya ang kanyang mga lumang gamit, ang mga gamit ni AJ at ang kanyang nursing license na itinago niya sa loob ng ilang taon. Tapos na tayo, Austin. Maikli at madiin ang sulat na iniwan niya sa ibabaw ng kanilang kama, kasama ang kanyang wedding ring. Bumalik si Amelia sa maliit na bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Doon, sa gitna ng katahimikan at simpleng buhay, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Tiniis niya ang lahat, ang panlalait ng mga biyanan, ang pagtalikod sa sariling pangarap, at ang pagiging bulag sa mga hinala. Dahil sa pagmamahal. Pero ngayon, wala na ang Amelia na sunod-sunuran. Anak, nandito lang kami, sabi ng kanyang ina habang yakap siya. Hindi man tayo mayaman tulad nila, dito ay may respeto ka. Hindi nag-aksaya ng panahon si Amelia. Gamit ang kanyang lisensya ay muli siyang nag-apply bilang nurse sa isang provincial hospital. Sa simula ay mahirap dahil matagal siyang nawala sa serbisyo. Pero ang kanyang dedikasyon at ang pagnanais na mabigyan ng magandang buhay si AJ nang hindi umaasa sa pera ni Austin ang naging gasolina niya. Mula sa pagiging misis ng kapitang piloto, muli siyang naging Nurse Amelia, ang babaeng may sariling pangalan at dangal. Samantala, nang malaman ni na Victoria at Richard ang nangyari, matindi ang naging galit nila kay Austin. Hindi dahil sa nasaktan si Amelia, kundi dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging matapobre, hindi nila natitiis ang kanilang apo na si AJ. Kahit anong mangyari, apo namin si AJ.
Sabi ni Don Ricardo nang bisitahin nila si Amelia sa probinsya. Magpapadala kami ng buwan ng sustento para sa apo ko. Ayaw namin lumaki ang isang apo ng pamilya namin sa kakapusan. Tinanggap ni Amelia ang sustento para sa kinabukasan ni AJ. Pero nanatili siyang matatag. Ang pera ay para sa bata at hinding-hindi niya hahayaan na gamitin ito ni Austin para makuha muli ang kanyang loob. Si Austin, naiwan siyang mag-isa sa kanilang malawak at malamig na kondo. Ang langit na dati ay kanyang palaruan ay tila naging madilim na kulungan. Sa bawat paglipad niya, wala na siyang Amelia na uuwian. Wala na ang mainit na hapunan at ang matamis na ngiti na naghihintay sa kanya. Ang mga babaeng akala niya'y sapat na para punan ang kanyang pagkauhaw sa aliw ay isa-isang lumalayo nang malamang wala na siyang perpektong pamilyang mapagtataguan. Nagsisisi si Austin pero huli na. Ang babaeng akala niya'y mananatili sa lupa habang buhay habang siya'y nagpapakasasa sa langit. Ngayon ay natuto ng lumipad sa sarili nitong paraan. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Ang sugat na dati ay sariwa sa puso ni Amelia ay naghilom na. Hindi dahil siya ay nakalimot, kundi dahil mas pinili niyang mahalin ang kanyang sarili at ang kanyang anak. Si Amelia ay isa na ngayong head nurse sa isang respetadong ospital. Ang kanyang dating kahinaan ay napalitan ng tapang na hinubog ng karanasan. Sa loob ng 5 taong yon, naging maayos ang kanilang co-parenting setup ni Austin. Nanatiling responsableng ama si Austin pagdating sa aspetong pinansyal at oras para kay AJ. Ngunit ang pader sa pagitan nila ni Amelia, hinding-hindi na natibag. Sa bawat pagbisita ni Austin para sunduin ang anak, nakikita niyang malaking pagbabago kay Amelia. Mas makinang, mas masaya at mas malaya. Si Austin, sa kabilang dako, nagpatuloy sa kanyang buhay sa langit. Marami siyang naging karelasyon, mga magagandang flight attendants at mga babaeng nakilala sa iba't ibang bansa. Ngunit wala sa mga ito ang tumagal. Ang lahat ay panandalian, walang lalim at walang malasakit. Sa tuwing uuwi siya sa kanyang malamig na kondo, doon lang niya na-realize ang laki ng kanyang nawala. Mayroon nga siyang lahat ng material na bagay, pero ang kanyang puso ay nanatiling ligaw sa himpapawid. Ngunit ang tadhana ay mas may inilala ang magandang plano para kay Amelia. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho sa ospital, nakilala niya si Dr. Gabriel. Si Gabriel ay isang surgeon na kilala hindi lang sa galing sa medisina, kundi sa kanyang kabutihan at pagiging mapagkumbaba. Hindi tulad ni Austin na laging nakatingala sa langit. Si Gabriel ay isang lalaking nakatapak ang mga paa sa lupa. Ang panliligaw ni Gabriel ay hindi dumaan sa mga mamahaling regalo o grandiosong pangako. Nakuha niya ang loob ni Amelia sa pamamagitan ng pagrespeto sa kanyang pagiging ina at sa kanyang propesyon. Mahalaga kay Gabriel ang opinyon ni Amelia at higit sa lahat, minahal niya si AJ na parang sarili niyang anak. Ang pamilya ni Gabriel ay kabaliktaran ng pamilya ni Austin. Nang ipakilala si Amelia sa kanila, hindi ang kanyang nakaraan o ang kanyang katayuan ang tiningnan, kundi ang busilak niyang puso. Tinanggap nila si Amelia at AJ ng buong buo, na tila ba matagal na silang bahagi ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad sina Amelia at Gabriel sa isang parke kasama si AJ, nagkataong nandun din si Austin para sa kanyang schedule na makasama ang anak. Nakita ni Austin mula sa malayo ang tatlo. Nakita niya kung paano hawakan ni Gabriel ang kamay ni Amelia nang may pag-iingat at kung paano tumakbo si AJ patungo kay Gabriel para magpabuhat. Doon tuluyang natanggap ni Austin ang kanyang pagkatalo. Ang pamilyang sinira niya ay nabuo ng muli, pero sa piling na ng ibang tao. Lumapit siya ng bahagya para iabot si AJ kay Amelia. Amelia, Tawag ni Austin. Ang boses ay wala ng bakas ng kayabangan. masaya ako para sa'yo. Deserve mong isang lalaking kayang manatili sa tabi mo. Hindi lang sa langit, kundi lalo na dito sa lupa. Ngumiti si Amelia, isang tunay at payapang ngiti. Salamat, Austin. Salamat din sa pagiging ama kay AJ. Sana mahanap mo rin ang kapayapaang hinahanap mo. Nagpatuloy sa paglalakad si Amelia kasama si Gabriel at AJ, patungo sa isang kinabukasang puno ng katapatan at tunay na pag-ibig. Samantala, naiwan si Austin na nakatingala sa isang eroplanong dumadaan sa langit. Alam niyang lilipad pa rin siya, pero sa pagkakataong ito,
Alam na niya ang pagkakaiba ng isang pansamantalang layover sa isang tunay na tahanan. Ang kwento ni Amelia ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa taas ng lipad, kundi sa tibay ng paninindigan sa gitna ng anumang unos.